Before I answer that question, with your permission, let me answer this question first. And I want your answer. Do you believe that experience is the best teacher? Yes. I would say yes and no. Yes, in a sense, you drink a bad coffee, you can charge the experience. You watch a bad movie, charge the experience. But there are certain experiences in life you can never say charge the experience. Hindi, like number one, pagpili ng asawa. Sabi mo yung mga single parent, solo parent. Diba? Kunyari, ikaw, retiree ka. Yung retirement fund mo, inegosyo mo, nalugi. I don't think experience is the best teacher. OFW ka, 30 years na pinaghirapan mong pera, in-invest mo na scam ka. I don't think experience is the best teacher. But there's a certain better teacher. Do you want to learn kung sino yun? Kung ano yun? Yes or no? Learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Prevention is better than cure. Learning from other persons. So having said that, let me answer your question right now. Ako na makikiusap po sa inyo. Kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko. Yung pagpunta nyo dito, it's worth your trip if you bring this home. Yes. Number one, ulitin ko, pag di mo naintindihan, huwag ka mag-alas sa pera. Number two, pag sinabi sa'yo, guaranteed, instant, malaki kita, yayaman ka, huwag ka papasok. So how does this work? So kunyari, sabihin sa'yo, dito mag-invest ka sa amin, 10% per month. Guaranteed 120% per year. Umpisa ka na sa 100,000, wala na mawawala. So nag-try ka. So ano yung 10% ng 100,000 per month? 10,000. Imagine mo, may 10,000 ka, wala kang gagawin. 6 months, 6 months, nakakobra ka ng 60,000. Hindi, nakakobra ka. Matutuwa ka o hindi? Tutuloy mo hindi? Tutuloy kasi. Hindi mo na itutuloy, ano pa gagawin mo? Magdadagdag ka pa. Oras nagdagdag ka, nagusoy ka na, na-scam ka na. Nag-invite ka pa ng iba? Hindi, mamaya pa yun. Hindi, ito yun. Magkano binigay mo sa akin pera? 100. Magkano sinuli mo yung pera? 60. Kaninong pera ang sinuli ko? Pera mo, na hindi mo. Di ba? Hawak ko yung 40 eh. Ito yung reality when it comes to this. When it comes to investment, always remember this. When greed sets in, logic goes out. Kahit ikaw pinakamatalinong tao, pwede ka pa rin matinda. Hindi dahil hindi mo alam, dahil hindi ka nakapag-aral. Dahil nga, pinasukan ka na ng ganit. And lahat tayo meron tayo yan. Iba-iba ng level. May mga iba grade 1, grade 2, grade 3, hindi mo ano grade 2. Hindi gets nyo. I can be victim of that also if I don't manage my greed. Do you follow? Yes. Kaya nga, please, ito lang rule. Kung hindi kayang ibigay ng bako, hindi ang kayang bigay kahit hindi ka. At kung umutang sa'yo, ito lang kung umutang ko sa'yo ng 10%, babayaran 10%, bobo ka. You're not a good businessman. Why would I pay you 10% per month, 120% per annum if I can go straight to the bank and pay the bank at 10% per year? I'm losing 100%. I'm not a good businessman. The reason why I'm doing it because I don't have any intention to pay you. And then find me a business na sige, pagpukan naman mo din, bakery. Wilson, invest na lang ako sa bayaran mo ako 10% per month, tayo ka. Hindi ako may-ari na pag-uni. Kasi hindi naman kikita yung, kasi ang kita ng profit margin ng ganito, nasa 20% lang. Diba? It doesn't make sense. Yung 20% per month yun, times 12 months, pero loss yan. Wala pang overhead, wala pang tao, wala pang losses. Kaya nga, wala. It's not as easy as that. So mag-ingat po kayo. Hindi ulit, summarize ulit, ano ang mga bawal sa scam? Number one, never invest in something you do not understand. Number two, never invest in something that's too high. The higher the interest, the higher the risk. Number three, never invest the money you cannot afford to lose.
Pag hindi mo kaya pakawalan yung pera, sinasabi mo, pag nawala yun, masisira ang buhay ko, huwag mo na ilabas yun. Sir, yung mga stock, legit ba? Kumikita ba talaga? Alam mo, ang stocks kasi, ang problema, naka-record kasi. Kasi parang dapat doon lahat lalagay. Pag naiintindihan niya, kasi madam, as I mentioned, kung naiintindihan niya, go. Ikaw naiintindihan mo. No. Then nagigets nyo, alam niyo kung anong alam niyo, doon na lang tayo. Pero kumikita siya talaga. Pakas na Hindi, ganito na lang. Ganito na lang. Ganito na lang. Question. May nakita kayong taong nalugi, tapos kinupit, uy, nalugi ako Hindi nag-advertise ng lugi mga tao. Most of the time, ang mga tao, pinopublicize na nila, kumita sila. Nalugi sila, nawalan sila. Hindi naman sasabihin ni Jane. Hindi sila. Alam mo, sa stocks, ganun din eh. Pati yung mga yung mga net. Pero in reality, Philippine stocks right now, yung has been impressed for 5 years na ngayon. Hindi siya talaga, hindi siya talaga. Oo, mababa talaga. Kasi bakit? Kung nasabi yun, kasi meron akong UITF. Unit Investment Trust Fund. Ang UITF for the past 5 years is really down. Bakit? Yung UITF kasi naka-invest sa stocks. So, makikita ko kung okay yung stocks kasi kung okay ang UITF. And then in fact, kung may UITF, kung tawag pa rin. Yeah. May tanong dito, tatlo na nagtanong watching Facebook Live. Thank you daw sa mga advice, Mr. Chingitan. What is the ideal percentage of income Filipinos should save every month and every year? And where should they keep their savings? Yung where, nasabi mo na kanina, anong ideal target percentage ng tao every month to save? And how to save daw? Grabe, I really appreciate these questions and I hope for all of us who are here, we really work so hard to earn money. Do you agree? Pero that's not enough. Kasi it's not how much money you earn, it's how much money you keep. Kahit kumita ka ng 200,000 a month, kung lifestyle mo 220, lubog ka pa rin sa utak. Mas maganda na kumita ka na lang ng moderate, pero may naiiwak ka. Do you agree? So ang pinakauna, if there's another take home that you can take home talaga, you save not for a house, you not save not for an educational fund of your children, save not because of your yung anything, yung pangarap, you save for an emergency fund. Ang tawag ulitin ko, emergency fund. Ano itong emergency fund? Ito yung buwan na nagastusin po natin, tubig, kuryente, upa, matrikula, lahat ng kailangan mo, pambayad ng mortgage mo. Bakit? Ang mga emergency, it's not a matter of if, it's a matter of what? When. Diba? Yung bigla na lang, may nagkakasakit, bigla na lang, may nawalan ng work, bigla na lang, may kamag-anak, nagigets nyo. So, ito yung encouragement ko, kung gusto nyo talaga kumanda ang yung buhay, at least 6 months to 12 months. Kung ang monthly expense mo 50,000 times mo ng 6 months, that's 300,000 to 600,000, itabi mo na. Bakit? Just in case na may mangyari. Pero kung 6 na buwan, 1 taon na pondo, na pwede ka mabuhay na itawid, na hindi mo kailangan mangutang, hindi ka may stress. And I do believe within 6 months to 1 year, you can recover. Do you agree? Yes or no? You just imagine this. Imagine this. Imagine this. Wala kang emergency fund. Nawala ka ng income. Ano gagawin? Umutang ka. Pag umutang ka, may choice ka ba sa mababang interest sa mataas na interest? May choice ka ba? Wala. Kahit anong interest yan. Di ba? Gets mo? So wala ka na. Ang mangyayari niyan, Mataas na interest. hindi. Mataas na interest. Wala kang income, maghanap ka ng trabaho. Tama mali. Pag naghanap ng trabaho, kailangan mo ng pera. Yes or no? Pag-mobilization, tama mali. Ano? Wala ka, ano gagawin mo ulit? Umutang ka ulit. Sana makakuha ka agad ng trabaho. Noong nakahanap ka ng trabaho, ito ba yung masakit? Noong ka nakahanap ng trabaho, kumikita ka na, tama mali. Saan pupunta kita mo? Sa utang. Pabayin mo na sa utang. So it's a vicious cycle. So if there's one thing, okay,
It's okay pa ba? Okay pa ba tayo? Okay pa ba kayo? Okay pa. Alam niyo naman, kung ngayon nakahanap ng katapat si Wilson sa katandalan. Magaling. Hindi yung mga salita. Naaliw kami, naaliw. No, guys, I want to reveal this to you. I want to reveal because I've been coaching people and about group or personal. I want to show you the 5 levels of income. So that this can help you. 5 levels of income. Level 1, daily. Level 2, weekly. Level 3, monthly. Level 4, annual. Level 5, decade. When you say decade, 10 taon, 20 taon. Ano? Again, level 1 is what? Daily. Level 2, level 3, 4, yearly. Level 5, decade. Now, let me ask you this question and I want your answer, honest answer. Sa 5 levels, anong pinaka-delikado? 1, 2, 3, 4, or 5? 1. Daily, yung 1. Hindi po. 4 na lang. Sana tumama na kayo. Ano po? Yes, tama ka. Ang pinaka-delikado is level 3, monthly. Why not level 1 and 2? Listen. Sa level 1, 2, isang kahig, isang tuka. Walang kahig, walang tuka. Do you agree? You will do everything possible na makalabas doon. Tama mali. Eh, ang problema, pag nasa level 3 ka na, nakakain mo ng gusto mo, nabibili mo ng gusto mo, di ba? Nagiging komportable ka. Pero ang problema, wala ka sa level 4. Ano yung level 4? Meron ka ng 1 year na dapat emergency fund. Tama mali. And since nasa level 3, nagkaroon ka emergency, saan ka pupunta? Babalik ang level 1 and 2. Tama? Ataw ka ulit para makalabas ng level 1 and 2. Nasa level 3, safe ka na. Eh, hindi ka nang pumondo ulit ng level 4. May nangyari ulit sa'yo, babalik ka ulit. Pero pag nasa level 4 ka, kung tinamaan ka, babalik ka level 3. Pag nasa level 5 ka, kung tinamaan ka, babalik ka na sa level 4. Nagigets nyo? It's up to you guys, kasi kanya naman tayong buhay. Ako naman, very practical ako, as I mentioned. I never finished formal schooling. Pero iniisip ko, kung gusto ko talagang yung buhay na yung mobile na sa stress sa pera. From level 3, mag-level 4 ako. Kung tamaan ako, 1 taon, okay ako. Pag level 4 na ako, pumunta na ako na level 5. Kahit tamaan ako, kaya nga hindi mag-gets ng mga tao, ba't kaya yung mga, di ba, mga billionaires? Ang dami na negosyo, hindi pa rin matigil. Kasi ganun sila mag-isip. And then the good news is this, alam niyo ba, na pwede ka rin mag-level 5 kahit di ka billionaire o billionaire. Kunyari, satisfied ka na, meron ka ng farm, di ba? Wala ka na binabayaran ng upa. Meron kang pension na 25,000 pesos per month. Dapat trabaho pag hindi. O may paupahan ka na 25,000, pwede ka na mag-retire. O like, especially kung meron kang nasa level 4 ka na, kunyari, nasa level 4, tama? Mas mayaman ka pa sa kumikita ng 1 million per month pero ang gastos 1.2. Siya walang ipon. Ikaw, 1 year wala kang trabaho, buhay ka. Siya, lubog na sa utang. Eh kung meron kang 10 years ng 125, magkano yun? Magkano sinabi mo? 125, 300,000 times may 3 million ka, eh, level 5 ka. 10 years, di ka magtatrabaho, buhay ka eh. Kaya yung problema kasi natin, guys, kasi parati tayo nakatingin sa iba eh. Hindi natin tinitignan kung anong lifestyle na gusto mo eh. Diba? Kung simple lang lifestyle mo, pwede ka na mag-retire. Paano mo papatayin sarili mo? Kung happy ka na sa 30,000 pesos, paano mo papatayin sarili mo? Para bilhin mo yung bahay, para pag malaki mo na mayaman ka, na kaya mo. May tanong dito. Editor